lang. Alam mo ba ang dahilan kung bakit nasa freezer ang babae na ito? Alam mo ba? So nananahimik ako dito, and may nag-comment nga doon about sa babaeng natagpuan sa freezer. So isang OFW nga ang natagpuan dito sa Riyadh na nasa freezer. So may nag-comment ngayon sa akin na baka daw ay magaya ako doon sa natagpuan sa freezer. Okay ka lang. Alam mo ba ang dahilan kung bakit nasa freezer ang babae na ito? Alam mo ba? Bago ka magngawa-ngawa, kasi maraming nagkakalat na fake news na kung ano daw ang ginawa kay Kabayan, bakit natagpuan ito sa freezer. So maraming nagkalat, maraming gumawa ng kwento about sa babae na ito kung bakit natagpuan siya sa loob ng freezer. So ilang araw na nga ang lumipas, and then hindi siya makontak ng kanyang kapamilya, hanggang sa nabalitaan na lamang nila na ito ay nasa loob na pala ng freezer at wala na. So siguro ang pagkaintindi ng lalaki na to ay maling impormasyon. Baka naman napanood niya yung ibang nagko-content para sa kanilang content na mali-mali naman ang pinapalabas na impormasyon na isinilid daw ng basta si Kabayan doon sa freezer. Na ang totoo naman palang balita ay may sakit daw ito sa puso at inatake. Pero ang kumakalat sa social media ay hindi daw ito ang dahilan, na gawa raw ng amo kung ano, pinagbintangan pa yung mga amo ni Kabayan. Ito ngang si Kabayan ay bumalik sa kanyang amo, matagal na siya sa amo niya, 11 years. Dahil sa kagustuhan niyang matapos ang kanyang dream house, bumalik siya sa abroad kasi hindi pa tapos din ang kanyang mga anak. So hindi natin maiiwasan na magkasakit dito sa abroad. Hindi ko nawala si Kabayan ay pagbibintangan nyo na agad yung amo niya. 'Di ba? Gagawa-gawa kayo ng kwento, sinisiraan nyo pa yung employer niya. Na ang totoo naman pala ay may sakit nga ito. Ha? Ang iba talaga may content lang sila para sa views. Gagawa ng kwento. Hindi ko dito nawala sa abroad ang isang tao ay gawa na agad ito ng kanilang mga amo at pinagmalupitan. So alamin muna natin ang totoo bago tayo magngawa-ngawa dito. So may nabasa nga ako na isang content creator din na nagpakalat din na inaalam pa raw ang totoong dahilan kung bakit ano daw ang nangyari, na way hustisya daw and etc. Kung ano-ano pa ang kanyang sinabi. Napakarami niyang sinabi doon sa kanyang content. And then nabasa ko nga doon sa silaysay ng kamag-anak ng nakuha sa freezer kasi nilagay ng amo niya ay sakit nga sa puso, 'di ba? At ang nag-comment sa isang content creator na ito ay ang kanya mismong kapatid. Na sinabi niya na hindi ho kung ano ang ginawa sa aking kapatid, ito lamang ay may sakit kaya ito ang kanyang sanhi ng pagkawala, and wag nyo nang ikakalat na kung ano ang nangyari sa kanya na baka ginawa ng kung ano ng amo dahil ikakasira ito ng kanyang mga employer. So bago tayo magpakalat ng mga fake news, alamin muna natin ang totoo. 'Di ba? Hindi yung parang alam na alam mo yung kwento, pero hindi mo naman alam at nagagawa ka lamang ng kwento para sa atensyon and then para sa views. So hindi ko nga nagugustuhan ang sinasabi ng isang nag-comment sa aking video na baka raw ay magaya ako sa nakuha sa freezer. 'Di ba? So wag tayo agad manghusga dahil din sa mali din ang iyong pagkaintindi at impormasyon na narinig ay ikakalat mo na lamang dito. At magko-comment ka na kumo alam na alam mo na ang buong pangyayari. Kasi dahil lamang sa maling paniniwala and then mali mong narinig sa ibang mga content creator.
So, hindi lahat ng content creator ay totoo ang sinasabi. Meron at meron talagang gumagawa ng kanilang kwento. So, 'wag tayo agad-agad maniniwala kasi ang iba, nagba-vlog na lang sila ng basta para magkaroon sila ng views and then makuha nila ang atensyon ng mga tao at yung mauuto nila ay maniniwala sa kanila. Pero hindi lahat ng nauuto ay naniniwala 'no, hindi lahat ng mga viewers ay naniniwala sa gawa-gawa lamang na kwento. Oh, so mag-imbestiga tayo bago tayo ngawa-ngawa. Nawala na nga itong si kabayan ay kung ano pa ang ginagawa niyong kwento. Ginawan niyo pa ng kwento yung tao. Alam niyo na nga na may sakit, nawala na nga siya, ginawan niyo pa ng kwento. Okey lang kayo? So, condolence nga doon kay kabayan kung ano man, kung anong nangyari sa kanya, bakit siya nagkasakit, and then baka hanggang do'n na lang din ang kanyang buhay. So, nakikiramay ako sa mga kamag-anak nung nawala.